Letter A, acknowledge, adore, adopt. Acknowledge means, sa lahat ng laban ng buhay na ito, always know that God knows. Always know that God knows. Ilagay natin sa ating puso at isipan na alam ng Diyos ang lahat ng patungkol sa atin at ang ating mga laban sa buhay. Kasi di ba, may mga pangarap tayo, hindi naman minsan yun ang nangyayari. May mga gusto tayong mangyari, hindi naman yun ang napapayagan. Meron naman tayong mga ayaw, minsan yun naman yun nangyayari. Ano nga ba nangyayari? Mga hiningi tayong trabaho, minsan hindi yun ang binibigay. May hiningi tayong negosyo, akala natin, gusto natin, pero hindi naman nagkiklik. Meron tayong mga bagay na hiningi sa ministry, pero hindi tayo fit. Hello? Always know that God knows. Lagi mong malaman na alam po ng ating Diyos ang lahat ng tungkol sa atin. Amen? Acknowledge means ipagbigay alam. Walang masama at hindi kahinaan at kawalan kung sa bawat gagawin natin, ipagbigay alam natin ito sa Diyos. Minsan kasi tayo mga tao, nagawa na natin, napagdesisyonan na natin, naplano na natin, bago tayo magpe-pray. Bago natin ikikwento kay Lord. Lord, nag-apply po ako dito, ito po yung nangyari. Tapos na. Hindi natin tinanong, Lord, dapat po ba ako doon mag-apply? May mga ganong kwento. So, para maging immovable, para maging consistent, para maging steadfast, isang karakteristik na bagay na tatin matutunan from the letter A is mapagbigay alam tayo sa Diyos sa lahat ng bagay. Kwento natin bago natin gawin. Kwento natin. Lahat. Pag sinabi lahat, kahit ang inyong mga sikretong kayo lang na nakakaalam. Pag negatibo, huwag mo nang huwag mo nang i-magnify. Positibo, i-magnify mo todo-todo. Kasi maluluwalhati ang pangalan ng Panginoon. Minsan, pag negatibo, dalayin na lang natin sa tamang paraan talaga. Okay ba yon? Gusto nyo ba pag negatibo, pinapadami pa natin lalo? Kwento natin, hirap na ako sa buhay, kwento nyo gano'n, hindi ko na alam. Gusto po ba ninyo na ma-magnify ang negative o ang positive? Mas magandang i-magnify ang pagpupuri at pasasalamat pa rin, tulad ng sinabi ng ating worship leader kanina, magpupuri pa rin tayo at magpapasalamat in spite and despite of. Amen? Kaya mga kapatid, letter A, acknowledge the Lord. Ipagbigay alam natin. Sabihin natin plano natin sa Panginoon. Sabihin natin lahat ng mga nararamdaman natin sa Diyos. Sabihin natin yung ating mga hinanaing. Ito maganda, even the bargaining. Yung bargain, and be careful of what you ask for. Di ba? Make sure na sa lahat ng ito ay alam ng Panginoon. No? Ang maganda kay Lord, respector siya ng faith. Kung anong pinaniniwalaan mo, yon ang mangyayari sa'yo. God is respector of our faith. Kanino ka mas maniniwala? Sa kaya mo? Sa kayang itulong sa iyo ng tao? Sa kayang sabihin sa iyo ng tao? O sa kung anong relasyon mo sa Lord at anong sinasabi mo sa Kanya at anong sinasabi niya sa iyo? Pili po kayo. Kaya mahalagang nagkikwento kay God. Mahalagang nagkikwento kay Jesus. Mahalagang natatawag natin na Ama, Tatay ang ating Diyos. Mahalaga na alam natin na si Lord Jesus ang tanging way para nagiging magandang komunikasyon, relasyon natin sa Ama. At ito maganda na nalalaman natin na kapag bonded ang relationship sa Panginoon, the Holy Spirit guides, the Holy Spirit dwells, the Holy Spirit helps. Lahat ng ito galing sa banal na Espiritu ng Panginoon. Walang makapagyayabang. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Walang makapagmamalaki. Ako, okay na ako. For the 5 years, hindi na ako mangangamba. Kami, wala na kaming magiging problema. Secure na ang lahat.
Hindi kita kukontrahin doon, pero be cautious. Why? Because events in life, dumadating, hindi naman yan nagpapaalam na dadating yung mga pangyayari. Bigla-bigla na lang. At kapag hindi tayo nakapundasyon ng tama sa Panginoon, kapag hindi po tayo rooted, sabi nga, yun nga, tayo ay paali-alinlangan at hindi tayo, bago-bago tayo ng paglilingkod sa Panginoon, o hindi tayo matapat sa Panginoon, o hindi tayo matatag sa faith na meron tayo kay Lord, ang hirap pag nabulaga ka ng pangyayari. Amen? Acknowledge the Lord. Mga kapatid, huwag natin gawin si Lord na secondary lang pag nagawa na natin. Pwede ba unahin muna natin magpaalam bago tayo magdesisyon sa buhay? Amen? Don't be afraid to fail and to commit error. Kasi doon nga nakakagawa ang Diyos sa mga bagay na paminsan-minsan nating pagmamabilis or padalos-dalos ng mga desisyon. No? Kasi minsan baliktad, nahihiya tayo sa Panginoon. Lalo tayong magsumbong sa Panginoon. Amen? Amen? Hindi naman nangangahulugan pag may pangit na nangyari, may pangit kang ginawa. Hindi po ganun ang Christian life. No? Ang Christian life po ay kung gusto tayong i-test ng Panginoon, wala tayong magagawa kundi mag-submit sa testing. No? Kung gusto tayo purify ng Panginoon, ipopurify niya tayo. Why? Because He has the end purpose lagi. Lagi siyang may dahilan sa lahat na nangyayari sa ating buhay. Yan ay applicable sa mga taong may Jesus na. Kasi ang mga hindi pa nakakatanggap at personal na ugnayan sa Panginoon, hindi naman nila alam na ganun ang laban ng buhay. No po? Gagawin pa rin nila kung anong gusto nilang gawin. Tayo po, sana po, nawa po, we acknowledge always the Lord.